Yung po mga minamahal, mag-pray po tayo sa Lord. Amang banal, kami po ay patuloy po na nagpupuri, nagkapasalamat sa inyong kabutihan, O Lord God. At salamat po, Diyos, sapagkat kami po ay inyong tinipon muli sa dako po ito upang kayo po ay aming purihin, kakilain at sambahin sa amin po mga buhay, Lord. Lord, ang dahilan kung bakit kami po ay sama-sama po ngayon, kayo po, Diyos, ang siyang dahilan, Panginoon, ng aming pagtitipon po ito. Kayo po ang siyang dahilan ng aming pagsama-sama po ngayon, O Diyos. At kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilan, O Lord God, na kung saan minsan kami po ay nanghina, subalit nandun po ang inyong patuloy na pagkalinga sa amin, patuloy na tayo sa amin pong mga pagkadapa, O Diyos, sa aming kainaan. Kami po ay patuloy niyo pong pinapalakas, O Lord God, at maraming salamat po, Lord God, sa inyong patuloy na mga bitong kapala sa aming mga buhay, Lord God. Tulingan po na ang lahat po ito sa buhay po namin, maging po ang aming mga buhay, Lord, ay galing po sa inyo, Lord God. At kami po, Panginoon, ay inyo lamang pong katiwala, kaya dapat lamang na kayo po ay aming paglingkuran. Dapat lamang na kayo po ay aming patuloy na bigyan po ng karangalan po sa aming mga buhay, Lord. Panginoon, nawa, samahan niyo po kami sa amin pong pag-aralan po ngayon, yung mga salita, sa aming pagsamba po, Lord God. Nawa ay ipanawa niyo po sa amin, O Diyos, ang inyong pong mga salita. Ang Banal mong Espiritu, nawa, ang siyang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, O Lord God. At nawa ay patuloy niyo po, nawa, pasaganain ang aming mga buhay sa inyong pong mga aral. Turuan niyo po nawa kami na kami po ay matuto, Panginoon, sa inyong pong mga kalooban sa aming mga buhay, Lord. At batid niyo po, Panginoon, na ang aming pong paglilingkod na ito ay mula po sa aming mga puso, galing po sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo. Salamat po, Diyos, sa inyo pong ipinagkaloob sa amin na provisyon sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, Lord God, sapagkat hindi niyo po kami iniiwanan ni pinababayaan ng Panginoon. Gayon din po, Diyos, amin din po dinadalain po sa inyo ang mga kapatid na nag-virtual worship. Sila din po nawa inyong pagpalain sa inyong po mga salita. At gayon din po, Panginoon, O Lord God, ang bawat sa amin, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa mga kapatid, O Lord God, na wala pa po, hindi pa po namin nakasama ngayon. Kayo po nawa ang siya mag-ingat sa kanila. At ilusin niyo po nawa sila, O Diyos, at dalhin ang kanila po mga yapak, Panginoon, sa inyong gawain po, Lord God. Maging po sa mga kapatid, Panginoon, na naapektuhan ng pagbaha, Panginoon, kayo po nawa ang siyang manguna, kayo po nawa ang siyang patuloy magbigay sa kanila ng kalakasan at kasiglahan, Panginoon, upang ang mga nangyayari po ito ay kanila po mapagtagumpayan, Lord. Salamat po, patuloy mo silang turuan, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain po, Diyos. Salamat po, Lord God. Tuloy nga po, Panginoon, nasa inyo lamang po ang lahat ng karangalan at kalatian sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Biblia, no, sa wikang Banyaga. Okay. Sa aklat po ng 1 Corinthians, no, salitan po tayo sa pagbabasa po ng mga salita po ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4, okay, verse 1 up to verse 21. Okay? Lakasan po natin mga kapatid, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 up to verse 21. Okay, ako po mauna. Let a man so account for us, of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required stewards that a man be found faithful. But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment. Yet I judge not mine own self. For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified. But he that judgeth me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden
darkness, and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that I might further us not to think of men about that which is written, that no one of you be puffed up or one against another. For who maketh thee to differ from another, and what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? Now we are fools, now we are rich, ye have reigned as kings without us, and I would to God ye had given me a great reign, that we also might reign with you. For I think that God hath set forth as the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and the angels unto men. We are fools for Christ's sake, but we are wise in Christ, we are weak, but we are strong, we are honorable, but we are despised. Even unto this present hour we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. And they were working with Being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day. our right hand is things to you, that the beloved husbands have wine with. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, ye followers of me. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Now some are puffed up, though I would not come to you. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power. For the kingdom of God is not in word, but in power. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, or in the spirit of meekness? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayong lahat. Dala po tayo ngayon sa ating pag-aaral po, no? Ng mga salita ng ating Diyos na buhay. At concentrate po lamang tayo sa ating pag-aaral, no? Ng banal na kasulatan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay, mga kapatid. At ang salita ng Diyos ay napakahalaga, no? Sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang nagagawa po ng salita ng Diyos ay tayo tinuturuan, no? Upang ang buhay po natin ay naging kaaya-aya at kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Okay? At ang gawain po ng Panginoon, hindi po yan bumabase sa dami o kaunti, no? Kahit po 2, 3, tuloy po ang gawain po ng Diyos. Amen po? Kasi tayo naman naglilingkod po sa Lord, no? Hindi naman tayo nagpiplis ng tao o anuman. Kung sino nandyan, kung sino nilalagay ni Lord, doon po tayo, no? At tuloy-tuloy po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Okay? So, our topic this morning is about a good steward of the manifold grace of God. No? A good steward of the manifold grace of God. Sa Tagalog, isang mabuting katiwala ng malawak, masagana. Pag sabi kasi manifold, malawak, masagana, marami, sari-sari na biyaya po ng Diyos. Okay? So, tayong lahat po, I believe, no, na tayong lahat ay katiwala po ng ating Panginoon. Amen po? Katiwala po ba tayo ni Lord? Amen. Amen. Ano po ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Di po ba lahat ng mga bagay sa buhay natin
Ang nangyari po, nung dumating, bigla lamang siyang ginapos, tinalian. At ang ginawa po ni Abraham, kinuha ang kutsilyo upang siya po ay saksakin. Sinaksak po ba ni Abraham ang kanyang anak? O? Pinigilan ng Panginoon. Nung nakita ni Abraham ang kutsilyo ay sasaksakin niya, pinigilan po siya ng Diyos. Sabi ni Lord, Abraham, nakita ko na ang iyong pananampalataya sa akin. Nakita ko na kung gaano ka katotoo sa akin. Tingnan niyo po, treasure po yan ni Abraham ang kanyang anak. Amen po? Kayamanan ba natin ang ating mga anak? Amen. Kayamanan natin, mga kapatid. Pero binigay po yan ni Abraham dahil po sa ating Panginoon. Wala siyang maraming reklamo o anumang sinasabi sa ating Panginoon. Ginawa po niya yon para sa ating Lord. Sa panahon natin kaya, magagawa kaya ng tao yun? Hindi po. Mga kapatid. Ibig sabihin lamang po, napakalaki ang pananampalataya po ni Abraham sa ating Panginoon. Mahalaga yung time, talent, testimony, and treasure sa ating pong paglilingkod sa Lord. Okay? Ngayon po, dadago na tayo ngayon sa ating conclusion, mga kapatid. First Corinthians, dito tayo mag-conclusion po ngayon. 1 Corinthians chapter 4. Verse 1. Sabi dito, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Hayaan na ang isang tao ay gayon ang ibibilang sa amin, gaya ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga ministeryo ng Diyos. Ano po ba ang tinutukoy na ministeryo ng Panginoon? Yung ministeryo ng ating Panginoon, which is the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. Steward of the ministries of God. Okay? Kaya dapat maging tapat po tayo na katiwala ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya ang pinapangaral natin sa banal na kasulatan lamang, mga kapatid. Walang sobra, walang kulang. Hindi po natin pwedeng dagdagan ang salita po ng Diyos. Ano ba po sabi dito sa verse 2? Moreover, it is required in stewards. Tingnan niyo po. Malinaw po, mga kapatid, na required talaga yung isang katiwala ng Panginoon. Mga katiwala ng Panginoon na required po ng ating Diyos. At hindi lamang katiwala na required, kundi ang sabi pa po dito, that a man be found faithful. No? Na isang tao ay masumpungan tapat sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Tatlong bagay, steward of the ministries of God. Number 2, it is required in stewards. Number 3, that a man be found faithful. So maging tapat tayo dapat sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung tutusin, kahit ng isang tao hindi maging tapat, ang Diyos na natili pong tapat sa atin. Pero hindi nangahulugan na hindi tayo maging tapat sa Panginoon, dapat tayo ay maging tapat bilang isang katiwala
ng ating Panginoon dito po sa mundo na atin pong ginagalawan. Katiwala sa kaligtasang eternal, katiwala tayo sa buhay po natin dito sa lupa, katiwala tayo sa mga gawain o sa mga ministry ng ating Panginoon. Kaya bilang katiwala dapat tayo po ay maging tapat sa ating Panginoon. Amen po? Kaya tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay aawit po sa ating Panginoon, mga kapatid. Panalangin po natin ang mga kapatid na struggle sa buhay ngayon. Panalangin po natin yung may mga sakit karamdaman, mga kapatid, sa ating Panginoon at ang bawat gawain ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo pinanalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na amin pong napaglinilayan, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na kami pong lahat ay inyo lamang pong katiwala, Panginoon. Wala po kami may pag-ari ng aming buhay o anumang mga bagay sa mundo ito. Sapagkat ang lahat po ito, Diyos, ay inyo pong lamang ipinakatiwala sa amin, Panginoon. Kaya ang lahat po na ito na pinakatiwala niyo sa amin ng Diyos ay dapat lamang po namin itong ingatan, dapat lamang po namin itong palaguin, Panginoong Diyos, at nawa, patuloy mo kaming kilusin, Panginoon, na kami po ay isang katiwala na tapat sa inyo, Panginoon. Salamat po na marami sa lahat, at salamat din po, Diyos, sa inyong paalala sa amin na kami po, Diyos, ang aming oras na nawa, Panginoon, sa aming pagsamba ay on time po kami sa inyo, at nawa, kilusin niyo po nawa ang bawat isa sa amin, O Lord God, na ang aming mga buhay, Panginoon, ay 100% na amin pong maibigay sa inyo, mailaan sa inyo, Panginoon, maging sa inyong gawain, O Diyos. At nawa, Panginoon, bilang isang mabuting katiwala, Panginoong Diyos, ay amin pong panghawakan, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa amin, maging po ang buhay na ito na inyo pong ipinagkatiwala sa amin, Panginoon, ay amin po itong alagaan po, Lord God. At ito po ay aming Panginoon, iingatan, Panginoong Diyos, sapagkat kami po ay inyong templo, Lord God. At ganyan po ang mga gawain ninyo, Panginoon, sa inyong church, sa inyong ministry, ay amin din pong ito iingatan, Lord. Salamat po na marami sa inyo pong pagtuturo sa amin, sa oras, sa aming pagsamba sa inyo, maging po sa aming talent na dapat lamang namin i-gamitin para po sa church, sa inyong kalahatian, Panginoon. At ganyan po, Panginoon, sa testimony, Panginoon namin, nawa ay maingatan po namin ito, Diyos, at hindi po ito masira, Panginoon, sa mundo po ito, at manapay, Panginoon, ang aming testimony ay patuloy pa na lumaganap, Panginoon, upang maraming mga tupa niyo po, Panginoong Diyos, na mga naligaw, na kung saan, Panginoon, ay makita, Panginoon, ang testimony po ito, O Lord God. Salamat po, at ganyan po, Panginoon, sa aming pong mga tinatangkilik, sa aming mga treasures, Lord, na inyo pong ibinigay sa amin, nawa ito din po ay amin pong ibahagi, Panginoon, sa inyong gawain, na ito po ay galing sa aming mga puso, Lord, at ibigay po namin ng buong buo, Panginoon, Lord God, ang amin po mga blessing, mga pagkakalat nyo rin po na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Lord. Salamat po na marami sa damit, sa pera, sa pagkain, sa nabuhay, sa lahat po ng mga blessings niyo po, Lord God. Salamat po sa negosyo, sa hanap buhay, Panginoon, at maging po sa mga kabuhayan na ipinagkaloob po sa amin. Nawa, ang mga kabuhayan po ito, Panginoon, ay amin po itong maingatan, Lord, at nawa, Panginoon, ito po ay mas lalo makaroon, Panginoon, ng paglago, bunga, Panginoon, O Lord God. Salamat po. At ganyan po, Panginoon, dinadalhin po namin sa inyo ang mga kapatid na nakaranas po ngayon ng mga
pagsubukan sa buhay, mga struggle sa buhay, nawa sila po inyong kilusin, Panginoon, na sila po ay magkaroon, Panginoong Diyos, ng kalakasan kasiglang espiritual upang sila po din ay patuloy, ay sila po din, Panginoon, ay amin pong makasama, Panginoon, sa sunod namin na aming pagsamba po sa inyo, O Diyos. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, kasiglahan, Panginoong Diyos, at anuman mga problema, sunod sa pagsubok, sa kanilang mga buhay, nawa mapagtagumpayan po nila ito, O Lord God. Ganyan po sa mga kapatid, Panginoon, na maraming may mga sakit, Panginoon, karamdaman, Panginoon, lagnat, ubo, sipon, kayo po nawa ang siyang magbigay ng kagalingan po sa mga kapatid, Panginoon Lord. Salamat po at nawa, Panginoon, O Lord God, patuloy mo kaming pangunahan, ingatan sa araw-araw po naming buhay. Kayo din po nawa ang siyang patuloy na magpala po sa amin. Kayo po mag-provide at alam po namin, O Diyos, na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat na kayamanan, Panginoon, sapagkat kayo po ay tunay na mayaman na Diyos na amin pong pinaglilingkuran, O Lord God. Salamat po na marami sa kasapatan na inyo pong ipinagkaloob. Salamat po, Lord God, sa lahat-lahat ng mga bagay na inyo po ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay na ito, sapagkat kami po ay malakas, masigla, Panginoon, hindi po nakakasakit, Panginoong Diyos. At tunay nga po na ang lahat po ito ay ang umiiral po ang iyong biyaya sa aming mga buhay, Lord. Salamat po na marami, O Lord God, at ganyan po sa aming pansamantalang paghiwalay, patuloy mo kami ingatan, gabayan at proteksyonan, Panginoon. Maging po, pangunahan niyo rin po ang aming mga mahal sa buhay, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, maging po sa mga kapatid na nag-virtual worship, o nag-face-to-face worship, Panginoon, tayo po naman siyang magpala po sa bawat isa sa amin, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, Lord God, maging po sa aming mga kaloob, Panginoon, na ito po ay galing sa aming mga puso, ito po ay aming ibigay para sa inyo, O Lord God, at masayang pagbibigay, Panginoon, para sa inyo, Lord, sapagkat alam po namin, O Lord God, na sabi niyo po sa mga salita ay it is blessed to give than to receive, O Lord God. Salamat po na marami, O Lord, at magamit po ito sa inyong gawain. Patuloy niyo po nawa ding kilusin, Pangunahan, Lord, ang mga kapatid, Panginoon, na patuloy na sumusuporta po sa inyong gawain, O Lord God. Patuloy mo po nawa kami lahat pagpalain, Panginoon, O Lord God, sa aming mga buhay, Lord. At tuloy nga po, Panginoon, na pangunahan niyo rin po ang gawain, mga Bible studies, Panginoon. Ngayon po sa gawain sa lugar na ito, kayo po nawa siyang magpalago, kayo po nawa ang siyang magdagdag pa, Panginoon, ng inyong po mga tupa, Panginoon, ng mga tunay at totoo na naglilingkod po sa inyo, Lord. Salamat po na marami, at tunay nga po, Panginoon, alam po namin na kayo po ang siyang nagdadala, nagdadagdag ng inyo po mga tupa po, O Diyos, sa inyong church, O Lord God. Salamat po, at tunay nga po, Panginoon, na sa inyo lamang po ang lahat na karangalan at kalahatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. God bless you all.